Una sa lahat ang magbigay kong galang sa ating Panginoong Diyos na Panginoon ng langit at ng lupa, at sa Panginoon Jesucristo at sa banal na Espiritu Santo na siyang mangunguna sa atin at magpapaunawa sa atin ng lahat ng mga bagay na ito na isinalita ng ating Panginoong Jesucristo na siyang tunay na Diyos. Dito, ang tatalakayin ko dito tungkol ito sa sinasabing ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo kung sino ang Ama ng tao. Mas mabuti na itong maunawaan natin para malaman natin ang buong katotohanan na ang lahat ng mga bagay na ito ang nagsalita ang ating Panginoong Jesucristo. At dito, babasahin ko ulit dito sa Juan 1, Kapitulo 1, versikulo 1 para maunawaan natin lubos ang lahat ng mga bagay na ito. Nang pasimula, siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Dito, sa 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Dito nalaman natin na ang Berbong ito na Diyos, siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Dito sa 10, siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Maliwanag ang sinasabi dito, ang sanglibutan ginawa sa pamamagitan niya. At dito sa 11, siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Kaya siya ang ipinako sa krus at pinarusahan sapagkat hindi nga siya tinanggap dahil sa kanyang pangalan na Jesucristo. At dito sa 14, maliwanag, at nagkatawang tao ang Berbo at tumatahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag, ang lumikha ng langit at ng lupa at lumikha ng lahat ng mga bagay, ito ang sinasabi na nagkatawang tao sapagkat siya ang Berbo na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ngayon, ang Berbong ito na lumikha ng lahat ng mga bagay, siya ngayon ang may pangalan na Jesucristo. Kaya ang Jesucristo na ipinako sa krus, siya ang tunay na Diyos na nag-iisa. Dahil dito, sa mga ipinahayag ng kasulatan na ito, upang tayo'y makapag-unawa na mabuti. Kaya dito ihinayag ng ating Panginoon Jesucristo na siyang tunay na Diyos sapagkat siya ang Berbo na nagkatawang tao. Ang sabi dito sa 8:43, bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo maaaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi na natili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Ito, sinaysay ko upang maunawaan natin ang lahat ng mga bagay, at ito ipinakilala ng ating Panginoon, yung hindi nakikinig sa kanyang mga salita at hindi nito tumatanggap. Ipinahayag ng ating Panginoon na maliwanag na ang ama niya ang dyablo. Kaya sinasabi dito, bakit hindi niyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi niyo maaring dinggin ang aking salita. Kaya siguro naman unawaan natin ito. Ang tao na hindi mag-uunawa ng kanyang pananalita, ito'y nalalaman na natin na ang kanyang ama na hinayag ng ating Panginoon ang dyablo. Mas mabuti na itong malaman natin, sapagkat mahirap na kung hindi natin malaman ang mga bagay na ito. Dito sa 1:8-47,
ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Di maliwanag, yung hindi nag-unawa at hindi dumirinig sa salita ng Diyos, sinasabi ay hindi siya sa Diyos. Kaya ihinayag ng ating Panginoon Kristo na yung hindi dumirinig ng kanyang mga pananalita, isinabi niya na ang kanilang ama ay ang Diablo. Di maliwanag, sana maunawaan ninyong lubos ito. Kaya ito isinasaysa ko sa inyo upang maunawaan ninyong mabuti, na tayo'y makapagsigurado na hindi tayo magkaroon ng dahilan sa ating Panginoon, na tayo'y magkakasala sapagkat hindi natin nalalaman ang ating ginawa. At dito sa Juan 12:48, ang sabi ng ating Panginoon, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroon isang hahatol sa kaniya. Ang salitang aking sinalita ay sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ito maliwanag na sinabi ng ating Panginoon na ang kanyang salita ang hahatol sa huling araw. Marapat na ang mga bagay na ito na siya ang hahatol sapagkat siya ang tunay na Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay at ng buong sanglibutan. At tayong mga tao na linikha niya. Kaya sinong tao ang hindi mananampalataya sa ating Panginoon Kristo sapagkat nalaman ninyo na siya ang tunay na Diyos na birbo na nagkatawang tao. Ang pangalan ng Kristo, siya ang tunay na Diyos, kaya siya ang nagsasaysay ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya itong mga salitang ito ay aking ipinaunawa muli sa inyo upang tayo'y hindi magkamali. Sapagkat sayang tayo nga nagtiyaga na magsasamba at nananampalataya upang tayo'y maligtas, upang tayo'y hindi hatulan, sapagkat ang hinahabol natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon kung hindi natin ito malalaman, na yung hindi pala dumirinig kasi nag-uunawa sa salita ng Panginoon, ang ama niya pala ang Diablo, mabuti na nga ito na nalaman natin upang tayo'y hindi magkamali. Iyan lang ang kaunti na ipahayag ko sa inyo. Salamat sa ating Panginoon Jesucristo at sa Banal na Espiritu Santo at sa ating Amang Diyos at sa inyong lahat na tagapakinig. Salamat.